What is ad hominem? Kenrat, we're gonna start at exactly 7 p.m. So yeah. Kasi Or 3 just- hours. Yes. Just put me down And- after. Yeah. In 3 minutes, I think so. Yeah. So, this is interesting. Here's an interesting fact. Like that I don't believe in civility, right? But at the same time, I don't believe in civility politics when people try to speak. But I don't like misogyny, like sexism, and homophobia, right? Like Sure. Let's hear your input about that. discrimination, like towards people, their disability, right? Exactly. Let's hear your input about that. Let's a just bit gonna busy wait for now. the moderator. Yeah, let's just wait for the moderator to start to properly start the discussion. So yes. Thank you so much. Can you primer me what is ad hominem? Though we assume that we know what ad hominem is. Later, we're gonna talk about that. Okay. We're just gonna wait for the moderator to properly start the discussion. Right. Thank you. May I ask anybody here? Yes. We're just no, waiting just- for the time. Just doing my Yeah, job. we're just waiting for the time. Yeah, I'm just doing my job. I'm just speaking. It's okay. My job. Still I have it. Hello, ano to? Hi, Gabby. Ayan, okay. 7 na, so start na tayo. Kindly try to tingnan. Anyway, good evening sa lahat sa mga nanonood sa atin ngayon. So, again, this is the Roundtable Random Talks daily. Nagkakaroon tayo ng live every 7 p.m. to 9 p.m. at pag-uusapan natin yung mga random topic na pagbobotohan natin gabi-gabi. So, tonight, ang topic natin would be, what is ad hominem? So, i-discuss natin ano yung ad hominem, ano yung pagkakaintindi niya dito, paano natin maispatan kapag ginagamit to ng mga tao, ano yung implication ng paggamit nito, ano yung standard definition nito, lahat ng mga bagay na yan, pag-uusapan natin ngayong gabi. So, akyat lang kayo, anyone, pwede kayo mag-request, pwede kayo mag-contribute sa usapan. Kung meron kayong gusto mong idagdag sa topic at sa discussion natin, akyat lang kayo dito anytime. Papakyatin kayo, tapos meron lang kayong magkaroon lang tayo ng medyo time limit sa pag-contribute natin. Like, for example, nagkakaroon ng conversation, siguro pinakamatagal na yung 3 minutes sa pagsagot mo, para at least makapag-move on tayo sa ibang guest, tapos magkaroon naman sila ng chance na magbigay naman ng saloobin nila sa topic natin. So again, everyone is invited to go up and discuss, tapos usap lang tayo. So our moderator, You Will Die, Serang Sera and SP Kenji will be spearheading this discussion. So ayun, usap lang kayo dyan. And thank you so much sa pagpunta. Eid, ready when you are. Bakit? Ako pala una. Bakit ganun?
Dapat alphabetical ang una eh, no? Sandali. Prof. Manny, please akyat po kayo dito para po maganda-ganda ang ating usapan tonight. Yan, in-invite ko po kayo, sir. Unang latag ko no, para sa ad hominem. Kasi namang una mong bibirahin. Sample ba? Hindi. Hindi Sorry. sample, no? Hindi sample. Okay, sige. Unang Akala latag ko ko sa may ad hominem. sample kayo. Bilang ang ad hominem is ano kasi, argumentation tactic, no? Sa Tagalog, isang pamamaraan, no? Sa pakikipagdiskurso kung saan hindi ina-address kung ano talaga yung topic, kundi ang ina-address yung katauhan nung kausap niya, yung person. Kasi ad hominem, alam naman na to, mako-contribute naman to ng iba, so hindi ko nasasabihin. Ang gusto ko lang i-point out dito, kaya meron tayong nature na mag-commit ng ad hominem o atakihin yung tao. Kasi it gives us the expression, the freedom to express and also to assert dominance. Sa Tagalog. Yes, it is Sa Tagalog. the small one. Okay, sa Tagalog, yung pag-assert ng dominance o yung pagpupumilit natin, no, na ipakita na tayo ay nasa control, in control ng argument or ng discussion. So, maraming klase ng ad hominem, baka alam nung iba, yan, i-ano nyo lang. Mag-contribute ako after nyan. So, ang pinakapunto ko dito, yung ad hominem is, nasa nature ng tao yan kapag gusto niya assert ng dominance sa isang conversation, na atakihin diretso yung tao kaysa yung argument. Yes, I'm gonna put some input or continue what Ed said. There are 4 types of ad hominem. We have abusive ad hominem, the circumstantial ad hom, and tukuku. You also ad hominem. Whataboutism attack. Whataboutism attack. That kind of attack, and also the guilt by association. So that's the 4 type of ad hominem that we have. Sampulan mo kahit ako na yung subject, sampulan mo nga ako ng 4 na kinds ng ad hominem. Abusive ad hominem. So you verbally insult or you verbally abuses the opponent just to discredit them. Yun yung abusive. Ano yan? Kahit So ako ang subject. yung for example, sasabihin ka na bobo mo naman kausap, wala kang alam. Yun. Sakit naman. Or yes, yun, sasabihin ka ng ganon, yung mga ad hominem na yan. Or sasabihin ka niya na Anong tawag sa ganun? yan yung abusive ad hom. Yeah, abusive ad hom. Or sasabihin kang nagsisinungaling ka naman, sinungaling naman yung yung premise mo. Yun, sinungaling. Yung mga ganon. So, meron din tayong circumstantial ad hom, where they're just our circumstances or a situation to discredit their argument. So, example, for example, yung mga tao na nagbabayad ng taxes, right? That's the premise. So, sasabihin mo, yung mga politician naman, although nagbabayad silang taxes, hindi naman sila nagbabayad. They just wanted to keep their money for themselves. So, something like that. Instead na, lang tayo, focus lang tayo. Pero meron tayong mga circumstantial ad hominem. And you also ad hominem, whataboutism attack, where the attacker points out the hypocrisy of the opponent. So yon, inaatake niya yung hypocrisy. Hypocrisy naman yung yung premise mo masyadong inconsistent. Yon, yung mga ganon. At saka guilt by association. This type of ad hom links to the opponent to a dislike persons or group to discredit. So, guilt by association, it's more like biases. So, if you have biases, especially if your friends are talking with you and you're agreeing with them, oo nga, bobo niya, ganon. So, guilt by association. That is a fourth type of ad hominem. So, if you have some input to that, go ahead. And yeah, speak up.
your mind. Si Jack ata may itatanong. Oo. Tsaka sa mga guest, tanong ano lang kayo. Comment lang kayo, tapos tanong din kayo. Ano yun, Jack? Iba muna aakyat. Okay. Kayo, Atis, Fletchy. Aka meron kayong masasabi dun sa ano, spill ni Serang. Or gusto nyo bumawi kayo, i-add home nyo rin siya. Huwag niyo Gawin lang yan. nating gawin nating mas mababaw yung samples natin ng ad-hom. Sige. Pag abuse, ang kalaban natin dito si You Will Die. Okay, pag abusive ad hominem, ang ibig sabihin nito, directly iniinsulto mo or inaatake mo yung pagkatao nung kalaban mo. So, kunwari, si You Will Die, sabihin ko, napakabobo mo na naniniwala ka sa alien. Ganyan. Yes. Yan. Yan, yun ang abusive na ad hominem. Ngayon, pag circumstantial naman, ang aatakihin mo naman dito, yung circumstance nung kausap mo. Kunwari, Host ang napansin ko dun sa abusive. Parang lagi siyang extreme, no? Superlative lagi. Napaka ganito mo. Hindi ba pa pwedeng abusive din yung pangit ka naman eh. Ba't ka ako makikinig sa'yo? Pangit mo naman. O kaya naman. Parang gaslighting. pwede naman. O sige. Or Sige, laging, babaan lagi natin ba yung ang ano. form? Lagi Parang ba ang gaslight ba? forma? Lagi ba ang form ng abusive ay extreme? Paano ba? Hindi naman, pero ano ba, human nature kasi 'di ba na parang yung to the extreme ang gagawin mong pang-insulto. Like parang gaslight siya. Ang alin po? Hindi Gagawin naman yun. sa gaslighting. Hindi. Ang gaslighting kasi ano siya, manipulative siya, tactic. Ang ad hominem hindi naman siya pang manipulate, no. Ang ad hominem isa siyang argumentative na strategy o tactic. Hindi siya ginagamit para manipulate kundi para i-discredit yung speaker o yung kausap mo para mawalan yung mga makikinig sa kanya, mawawalan ng amor o ng appeal na ay oo nga no, sinungaling pala yan, oo nga pangit naman siya, hindi naman pala nakapagtapos yan. Kaya ayun nga. Para So, hindi i-insultin mo siya siya para magmukha siya yung mali. Parang ganun. Yan. Yeah. Correct. So gaslight ba yung ganun? Hindi, iba kasi ang yung- gaslighting eh. Particular kasi yung gaslighting. Iba siya sa ad hominem. Hindi kasi argumentative tactic ang gaslighting. Manipulation siya eh. Manipulation tactic 'yun. Diba? Kasama niya yung dark triad sa dark triad, 'di ba? Pero itong ad hominem kasi mga taktika 'yan sa sa argumentation, mga style ba? Na ang halimbawa, kung wala ka naman talagang magandang latag, ang gagawin mo na lang sa discussion, personalin mo na lang yung kausap mo, 'di ba? Madalas natin nakikita yun pagka naiipit na yung yung ka-discussion. Oo. 'Di ba? Pe-personalin ka na lang. You said the best style, right? Have you tried looking up the word sophistry? Sophistry. Sophistry. Please look that up. Also, Familiar kami dyan. yeah. Anong meron doon, Ken? I just like recently, heard it recently, probably like this month. Yung word na sophistry, as he said, it's a style of argumentation, and the idea of sophistry is that it doesn't really care about facts. It's about winning. Wait lang. Itatapusin ko lang muna yung mga samples natin sa topic natin tonight, which is ad hominem. So, ayun nga, pag abusive ad hominem, directly insulting the character. So, sabihin natin, kunwari, medyo bobo ka, id. Ganyan. Yun yung medyo bobo ka na naniniwala ka sa mga aliens. Yan. Pagka circumstantial ad hominem naman, ang inaatake mo naman dito, yung circumstance or yung situation. Kunwari, sabihin ko kay id, bakit pinaglalaban mo yung karapatan ng mga aso? Siguro mukhang aso ka rin kaya ganyan. Makikinabang ka rin sa karapatang pang-aso kasi aso ka. Ganyan. Or pagka naman guilt by association, ito naman yung dinidiscredit mo siya base dun sa association or relationship niya. Kunwari, walang kwenta yung mga argumento mo kasi kaibigan mo, ano ba maganda? Yung kaibigan mo, pasista. Ganyan.
Yeah, kaya sabihin ko kay Id na walang kwenta yung mga arguments mo kasi nakikipagkaibigan ka naman sa mga bobo. Ganon. Guilt by association ang tawag doon. Ngayon, pag tuko kay ad hominem naman or parang you two, inaakusahan mo naman yung tao ng inconsistency or hypocrisy. Ang sinasabi naman dito parang, okay, Id, bakit pinapansin mo yung mga kamalian mo? Ikaw rin naman, nagkakamali ka rin naman, di ba? So, invalid ngayon yung argument mo. Yun yung 4 na uri ng ad hominem. Yun yung 4 na uri niya. So, yan, doon natin siya madidistinguish, doon natin mahahalata kung gumagamit na ba yung yung kausap natin ng ad hominem na argument. So, ulitin natin, no? Abusive ad hominem directly insults the character of the person. So, bobo si Id. Ganyan. Dahil naniniwala siya sa alien. Circumstantial, attacking the circumstances of the person. Pinaglalaban ni Id yung karapatang pang-aso kasi makikinabang siya dun kasi aso din siya. Guilt by association. Hindi valid yung arguments ni Id kasi nakikipagkaibigan siya sa mga bobo. Or tuko kay ad hominem. Invalid yung argument mo kasi nagkakamali ako pero nagkakamali ka rin naman. Ayan, yan ang 4 na uri ng ad hominem. So bakit hindi natin siya dapat pamalagian or bakit hindi tayo dapat mapunta sa ganyang kalagayan na tayo nang a-ad hom o kaya tayo ina-ad hom? Bakit ano namang problema doon halimbawa? Sa akin, Sige lang, Fletch. Anong masasabi mo doon? Bakit hindi dapat gumamit ng ad hom sa pakikipag-argumento? Sa mga formal na argumento talaga, halimbawa ay debate, kumbaga minus na yun kung may criteria sa pag-rate yung mga yung mga debaters. Minus points ka agad yun kapag nag-ad hom siya Pero ang napansin ko lang, ang ad hom, nakikita natin lagi, napapansin natin lagi, lalo na sa politics, di ba? Punong-puno ng ad hom ang mga politicians, mga tumatakbo. Example na lang, yung sinabi nila, si Duterte, sinabi kay Jill Jokno, malaking ngipin nung panahon ng kampanya. Ngayon, malapit na yung kampanya. Marami tayong makikitang examples niyan ng ad hom. Para mabawasan yung kredibilidad siguro, para lumawak yung influence nila. At saka meron silang personal na politically speaking, meron silang personal na intention kung bakit siguro nila ginagawa 'yan. Pero sa arguments, kung babalik tayo doon, talagang formal na argumento, hindi dapat tayo mag-ad hom, hindi tayo padala sa emosyon kasi nga fallacy yun, diba? Halimbawa, kwentong tambay lang. Parang tatambay lang tayo, diba? 7-Eleven. Okay lang ba mag-ad hom sa ganong mga sitwasyon? Hindi formal yun. Siguro sa tropa, talagang puro ad hom marinig natin. Pagka magkakaibigan. The issue sa ad hominem, it's a matter of relevance kasi. Kung hindi pinag-uusapan, irrelevant kasi to address yung sample, yung Tukukay fallacy nang sabihin na natin na bawal, masama mag-nood ng porn, and then but sabihin ng kalaban na you're even watching porn. Pero ang matter kasi dito is that the act of watching porn, not me watching porn. Parang ganyan pa. Or simple lang, sigarilyo. Diba, masama magsigarilyo but you're smoking. Sabihin ng isang tao na ikaw din naman, you're smoking. So, ang point dito that even though yung nagsasabi masama ang smoke sa health mo, it is true, and even though yung tao na yun nagsusmoke, it's not about him doing the act, but the fact na the smoking will cause some illnesses. Yan yung issue. Ang ad hominem kasi is essentially maraming pwede gamitan ng ad hom, but it's more on the question of relevance.
Kasi imbes na yung case yung mapag-usapan, 'di ba? Yung mismong argument ang i-address. Ang ina-address Iba yung tao. tao. In person. They share all four, pero ito yung isang problem ng isang exception to the rule ng ad hominem. If the character is the main topic, then hindi yan ad hom. Hindi siya easily masasabing ad hom. May tanong ako dyan, Vox. Kailan siya nagiging ad hom at kailan siya nagiging insulto lang? Yung insult lang is parang, I think, outside sa debate discourse or sa discourse, insult talaga is aim talaga to hurt other feeling or to provoke ba. Ang ad hom kasi is more like to distract by giving irrelevant points about the character sa kausap mo. Pwede din in a form of insult, but depende sa goal. Pero di ba, Vox, you need to, kailangan mo muna maglatag ng claim mo before you can say na it's ad hom. And if plain na sinabi mo lang, out of the blue, na bobo ka, then insult lang yun, it's not ad hom. Pwede din counterclaim. Sabihin ko na ako ang pinakagwapo dito sa barangay. And then ikaw nag-counterclaim ka. Oh, di nga, ikaw nga ba? And sabihin ko, broken ka lang dahil binasted ka ta. How's about that? Parang ganyan ba? Na Adam. Yeah, ganyan. Example, ganyan. Hindi ka nag-claim pero you're putting a counterclaim na questioning, di ba? Hindi necessary na you make a claim. As long as merong discourse, parang ganyan. Pero maganda rin maintindihan yung yung nature ng paggamit sa ad hominem kasi ewan ko kung familiar kayo sa sa hierarchy of disagreements. Familiar ka dun, Vox? Hindi ko familiar. Meron kasing hierarchy of disagreements. Merong hierarchy of disagreements kung saan ang sinasabi niya para siyang pyramid, 'di ba? Para siyang pyramid. Then, ang pinakamababa, which is yung level 0 kung tawagin, pinakamababang uri ng pakikipag-disagree. Halimbawa, meron kang laban doon, meron kang objection. Isa sa pinakamababa niya, name calling o yung pang-iinsulto, which is ad hominem, di ba? So, ibig sabihin, kung associate natin yung sa hierarchy of disagreement, ayan yung manifestation ng mababang uri ng pakikipag-argue. Yung hanggang name calling ka na lang, wala kang nilalatag na talagang case or counter argument, 'di ba? Parang ganyan, Yan, isa pang magandang diyan ma-highlight yung natin to be dominant sa mga conversation, sa mga discussion. Pero kasing ganun parang kaya ina-add mo yung tao kasi gusto mong mag-assert ng dominance. Ewan ko kung kayo, kung ganun din ba yung drive niyo, pero I think isang merong malaking link yung pag-assert ng dominance sa pang-add hom. Pero ito kasi it's ad hominem kasi sometimes it became a tool kasi in debates. If you know how to use ad hominem, you could use it. Pero kung aware naman yung kalaban mo sa ad hominem, then it's a gamble ba? It's a move, I would say. I think nasa way siya kung paano mo pine-present yung yung case. Na halimbawa, siya formal discussion. Pwede ka maglagay example, it's a Hail Mary kasi.
Is there like any situation where ad hom arguments can be considered constructive or even necessary? Kung ang Kasi sa- pinag-uusapan is the character ng isang tao. Ayun nga, kasi ang pinaka... Example, yung natin, kang ulitin mo, Vox, yung example point mo kanina. ni Nietzsche, for example, yung he created a critique of mga Greek philosophers na, example, sino ba yan? Si Socrates ba yun? Or si Aristotle, na sinabi niya na pangit kasi si Aristotle. That's why gumawa siya ng ganyan na philosophy. Sabi niya ba na, would that still be an ad hominem if totoo naman yan? If ganyan yung subject on title about the character and the truthfulness ng isang appearance ng isang tao? Parang ano yung demarcation line between ad hominem and using adjectives, 'di ba? Parang ganun. Ano yun, Jack? Nandiyan ka na ba? Ito medyo saglit lang. Meron bang way na pwede mong itawid yung ad hominem na hindi nila mahahalatang ad hominem? Meron. Like, hindi ko naman sinasabing tanga yung hindi ko naman sinasabang tanga ka, pero ganito kasi yung argumento mo. Mga ganun. Halimbawa, bigyan kita ng sample. Meron akong mga idea pero wag na lang. Ito madalas ko itong ginagamit sa mga impromptu, kahit sa mga formal. Halimbawa, ganito na. Ang burden, sinishift ko yung burden nung ad hominem o nung insult doon sa viewers, para ang viewers, kung sila maramdaman nila yung negative implication nun, parang may may ko-convert nila doon sa pinapatungkulan ko. Yan, halimbawa ganito, Jerk. O, kaya kayong mga nakikinig, kung kayo masasatisfy kayo ng ganyang pangangatwiran, lalabas ng kaawa-awa kayo dahil nakumbinsi kayo ng ganong kahinang argument. And ad hominem yun eh. Hindi naman kasi ang ina-address dun yung di ba? Yung topic, kundi yung emotional state ng viewers na kung sila masasatisfy sila ng argument na yun, makukonvince sila ng argument ng kalaban ko. Ibig sabihin, parang kawawa naman kayo, nakumbinsi kayo ng ganong argument lang. Nakuha mo? Nakuha ko. Okay, yun. Meron pang isa doon. May narinig din ako na nagdi-debate na, example, sasabihin niya na before magsasalita itong tao na ito, alalahanin niyo lamang na meron na itong history ng pagiging sinungaling. Yung Ayan. Ad hom na. Oo. And ilang beses na yung ginagamit. You have to call that out if ever you hear that. Ayan ba yung Creative. Iyan ba yung tinatawag na poisoning the well? Yeah, poisoning the well yan. Poisoning the well. Usually, ginagamit talaga yan. Bago pa siya magsalita, yung tao. Parang binibigyan mo na ng implication na, yung mapapakinggan nyo. Yung isa din common ni Totoy na, pwede na ako magsalita. Ganyan ba? You're insinuating kasi na hindi ka pinasasalita. Parang ganyan. Depende rin sa context kung talagang overly talkative naman talaga yung tao, di ba? Pero iano ko lang yung tinatanong ni Chichi, no? Hindi siya hindi naman yung tapos ka na. Hindi ko siya makita as an insult. Kasi tapos ka na, anong nakadirekta ng insulto sa tao? So technically hindi ad hom yung tapos ka na. Ayun yung pwede ako magsalita when it implies na hindi ka nakakapagsalita, 'di ba? Pero sa context, kung talagang overly talkative naman talaga yung tao, 'di ba? Halimbawa, yung mga talagang ayaw mga sapawero, 'di ba? Big pangalanan na natin, 'di ba? Parang si Ekips, 'di ba? Kaya nga binababayan madalas, 'di ba? Kasi sawsawero o kaya sapawero. Parang ganun, 'di ba? Hindi by context, hindi ad hom 'yun. 'Di ba? Hindi. Pang-aasar lang. Out ka, Dodi. Grab ako. Hindi. Pang-aasar lang. Ipaglaban mo yung sarili mo, Dodi. Ipaglaban mo. Paglaban mo yung sarili mo dito. Halika Hindi na. siya ad hom, pero pang-aasar lang. Depende, no? Kung maaasar yung kausap mo, problem niya yun, di ba? Kasi unang-una, discussion, di ba?
O dapat ang ano mo, hindi ka dapat maasar sa ganun. Siguro ang nakakaasar kasi yung gusto mo ng ano, ng maayos na discussion pero nagde-deviate kayo sa ano. Alam mo, hindi decente yung usapan. Parang ganun. Ano yun pusa? May case daw si pusa. And ito, palagi natin tong na ano, makaka-relate kayo dito. So, Sige parang daw. yung meron siyang, ano to? Substantiate. Parang sinubstantiate niya yung pag ano niya, pag ad hom. So, lagi naman natin to na-encounter. Magbabasa Sige siya ng proof. Ang mga ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Ayan. Based dun sa binasa niya, ano ka daw, ganun ka. So, paano natin i-categorize yung ganun? I think it's a basic it's a ad hom dahil meron ako narinig na isang atheist channel din before na yung argument na present ng isang apologist by reading Romans 1. Yan nga. That's the Romans 1. Sinabi niya na it's basically an ad hominem. It's basically poisoning a well dahil in-address kasi dyan people the areas or the kind of people na who don't believe. So basically sinasabi niya na it's mangmang na sila agad ba. But again, I don't view the Bible as authoritative na to take it forward. Now, ang question ko sa kanya is that, do you believe the Bible what's being said? Yan yung first question ko is that if he believes, then para sa kanya it's authoritative, and why should I take why should I follow the authority ng isang Bible na I don't even believe it in the first place? Kung sasabihin ko, kung gusto ko i-pin down siya is that, do you follow that book to the letter, to the very letter? Kung ganyan, kung sasabihin ko sa kanya is, if he adhere to that belief, then is that also safe to assume na that's also your belief? Kung unanimous na yung belief niya sa book and what is being said, then pwede ko nang siyang tirahin dyan. I-pin down ko sa kanya na, so you're appealing to the Bible to make an argument for it. Basically, it's an ad hominem, which I don't think it is true. Prove to me first why totoo yan. Why should I take it? It's an ad hom in a longer version, pero ang pina-point out ko kasi dito, ang ad hom kasi is always takes the form of the relevance ng isang argument. So, why should we take that into relevant? Ang sinabi ng Bible. Then, dyan na siyang papasok yung contest. Ang kina-contest yung relevance. Alam niyo ba yung ano? Yung, alam niyo naman yata to eh. Yung hierarchy of Graham argument. Nabanggit ko na yan, yung disagreement hierarchy. Kung may alam tayo nun, yun ang maging attitude sana natin kung makikipag-argumento tayo. Doon mo So, makikita, baba muna ako Indo. na mahilig lang, na mahilig lang sa argumento kung laging inaatake yung latag ng isang tao. Ganun lang yun. Kasi, parang sa akin na kasi, yung nalaman ko yun, tinata ko na sa isip ko yun eh, parang it's a weak, parang pinakita kong weak ako, pag yun lang palagi pinapakita ko, mag-a-adhom ako, parang ganun. Parang ang hina akong tao sa argumento, 'di ba? Parang ganun. Yun ang inaano ko palagi, ini-imply ko palagi sa isip ko. Ibig sabihin ba nun, Doding, simula nung tinaga mo sa isip mo yan, lumakas ka na sa argumento? Hindi ko sinabi eh. Wala akong sinabing lumakas sa argumento. Yun ang inaano ko. Ayun na yung tanong eh. Hindi. Tanong, bro. Wala. Hindi ko naman, hindi ako nag-appeal na lumakas ako. Sinabi ko lang, it's a weak siguro yung tao na gumagamit ng ad hom sa isang argumento. Iba kasi yung weak yung tao na gumagamit ng ad hom sa sinasabi kong malakas ako or something. Wala yun, walang ganun. Yung tanong ko kasi, sabi mo, simula nung nalaman mo yon na meron palang ganun, yung sa disagreement, sa hierarchy of disagreement,
Itinatak mo na sa isip mo. Ayun ba, merong progreso? May epekto ba sa'yo bilang pagtatatak mo sa isip mo? Meron bang epekto sa'yo na lumakas ba yung argument mo? Hindi ko sinabi na malakas ang argument ko, pero ayoko kasi ng ethics na ganun. Wala naman akong sinabing lumakas ako. Ikaw lang naman nagsabi nun. Hindi ko sinabi, tanong yun. Hindi lang ako basta nagsalita. Pagtatanong kasi yun. Nalaman mo naman yung sinabi ko, di ba? Hindi. Sinabi ko bang lumakas or something? So by implication, Doding, kahit ipokpok pa natin sa isip natin yung hierarchy of disagreements, no, katulad ng ginawa mo, wala ring epekto pala yun sa mismong argumento. Tama? May epekto siya para maayos yung argumento. Pero maganda yun, no? At least si Doding, malaki na in-improve ni Doding, no? Alam naman natin yung history ni Doding. At least ngayon, ayan, katulad niyan, yung hierarchy of disagreements. At least itinatak na pala niya sa isip niya, 'di ba? So, ang pinakamaganda, Doding, na mangyayari niyan pagka ikaw ay kausap namin, meron ka nang ipapakitang mga counter-argument, 'di ba? Doon ka na sa may DH6, disagreement hierarchy number 6. Ayun kasi yung isa sa pinakamataas na or pinaka-dissenting pamamaraan. Ang problema kasi, 'di ba? Ang problema kasi, meron kang sinasabi, ang problema, paano mo magkakaroon ng counter? Ultimo simpleng tanong, hindi doon ka nagkakaroon ng ng frustration. 'Di ba? Simpleng tanong, ang daming red herring, straw man, 'di ba? 'Yun ang frustration mo. Kumbaga, yung simpleng tanong na sagot, kahit ikaw naman mismo, kahit yung mga ibang na nanonood, mayroon na silang sagot, magkakaroon pa ng ng mga pasakalye or something. Yun ang frustration. Kaya hindi ko maiwasan yung sarili ko na tawag ron, ipilit kung ano yung dapat mong isagot. Kasi nga, alam mo naman, kitang-kita naman mismo, kakagatin mo na lang yung sagot, pero ibabaling mo pa sa Anong masasabi niyo dun sa mga napakinggan natin? Actually, keeps sabi nilang dishonest. Kasi you're implying that that person lacks common sense. Oh, no. Hindi ko inadhomen. Sabi ko, Yun may na nga, isang pwede mo kasi- ito sagot. ha. Teka lang. Wala akong kaya nga doon mo nga masasabi, wala akong sinabing lacks of common sense. Wala akong sinabi. Ikaw lang Kasi nagsabi sabi na. mo, it's obvious already. If you're gonna state na it's obvious already, parang common knowledge na siya na ayaw tanggapin ng tao. That becomes your frustration. Nagets mo ba kung paano ginamit yung ad hominem dun? Attack the person? Oo. Kasi you're saying nga, 'di ba, na it's obvious already, but then you have to explain yourself. Wala akong sinabing attack the person. Sabi ko, nandun yung frustration Ayun na nga, ko. Keps, ina-explain Pag yung natin dito. sinagot, Pwede mong itago yung wala. ad hominem. Ang ad hominem, natanda mo, attack the person. Anong aatakihin mo? Yung yung ano ba yan? Yung saglit, may ginagawa. Sige, i-research mo muna. Sagutin ko lang yung kay Jack. Okay, baka gusto niya rin sumagot. Pagka ba kinall out yung ad hominem na ba yun? Ayan, tanong ni Jack yan. Anong sagot niya dyan? Ay, hindi. I mean, pag kinall out ko ba yung ad hominem niya? Ad hominem na yun? Yung parang sinabi kong ad hominem kasi yun, hindi ad homen. Okay. Hindi. You're just calling out or pointing out the yung fallacious niya, structure. Hindi naman inatake yung tao dun eh. Ang inatake mo yung sinasabi niya, 'di ba? Na yung sinasabi mong statement, ad hominem na 'yan, 'di ba? So nga siya makikita mo nga sa sa diskurso. Yung point ng meron kasi lagi parang sa diskurso kasi parang maging common na niya, starting point. Parang yan, parang seesaw. Nagshi-shift lagi yung yung burden. Dapat ewan ko sa akin kasi ganun ko siya na picture na ang discussion para siyang seesaw. Nagshi-shift lagi yung burden. So ikaw, dapat marunong ka rin lumibel kung saan ka lilibel. Ganun. So example na lang yung ginawa ni Ekips kasi he's pertaining to the person already, not dun sa idea or sa argument ng person. If you attack the person na hindi mo naiintindihan yung isang bagay na pointed out na sa'yo,
and it becomes your frustration, then doon ka na sa tao na for frustrate, hindi na doon sa idea or sa argument niya. And that becomes ad hominem na yun. Technically, pati yung mga statement, meron kasi mga statements ng ako dito. Madalas ko tong baon-baon, no. Yung mga by implication statements. Diba? Gagawa ako ng statement, tas by implication, nasa common sense ng tao yan na makikinig sa parang ayun ang kalalabasan, no. Halimbawa, by implication na, halimbawa, Jack, pala, kung sa edad mong yan, hindi mo pa rin alam yung definition ng ano tawag sa'yo. Yung parang ganun. Parang meron ba akong gustong i-pinpoint na may tawag sa mga taong para sa edad niya, hindi alam yung definition yan, di ba? Ayun, isang by implication statement siya. Marami rin ganyan, marami rin kasi etong ad hominem na to, isang tactic pa lang yan, isang tactic. Tapos wala dun sa argumentation tactic na ad hominem. Maraming klase, di ba? So sa bawat niyan, sa genre niya, maraming mga techniques, di ba? Oo. Yun kasi pag alam mo yun, parang in the heat of the moment, nasasabi na lang may equips na ad hominem. Ngayon, alam naman natin na ad hominem yung tinutukoy niya nun, pero instead na atakihin nila yung argument niya, ina-atake na lang na, hindi kasi ad hominem yun, ad hominem kasi yun. Diba? Pero alam na natin na ad hominem naman talaga yung tinutukoy niya dun. So, ikinorek mo lang yung yung ad hominem, hindi siya ad hominem, gano'n. Oo, parang kung minsan naman din, kapag nakakasama ko si Ekips, may pinupunto naman siya. Ngayon, kapag nagkakaroon kasi siya ng, kunyari, yung consciousness, alam naman natin na consciousness yun, pero alam mo yun, kino-call out pa nila ng consciousness, imbis na atakihin na lang yung pinupunto niya. In a sense, Jack, hindi siya ad hominem, no? Na dahil kinorek mo yung kapwa mo. 'Di ba? Kasi lang yung kumbaga parang decency ba na kasi mas katawa-tawa kapag hinayaan mo yung tao, 'di ba? Na kayo alam pala natin hindi pala ganun ang bigkas nun. 'Di ba? Guilty naman tayo diyan, di naman lahat ng salita alam natin bigkasin ng tama, 'di ba? Pero ang tingin ko niya, hindi sa akin ewan ko kung magdi-disagree kayo, pero sa opinion ko, hindi siya ad hominem kung sakaling Ang ad hominem kasi merong purpose kung bakit siya ginagawa. At isang purpose niyan is to assert dominance talaga sa discussion. Kung tama naman yung intention, mabuti naman yung intention na itama. Pero kung sinabi siguro actually, sa akin sa argumento. Pag nakakasama ko kasi si Ekip, parang yung pag-pronounce niya na lang yung ina-attack. Ay, sorry. Parang lang tayo, may sinasabi si Fletcher. Ay, meron ba? Sige, sorry. Ay, sige. Ay, sorry. Siguro nga, okay lang yun, yung pag-correct na mabuti naman yung intention. Siguro magiging attack lang yun, personal attack lang yun kapag may context na nakatulad ng pamali-mali naman yung spelling mo tapos pa-explain ka pa. Siguro doon magiging masama yung yung dating doon sa kausap mo. Parang ganito ba, Fletch? Halimbawa, ang dami, akala mo talaga, alam mo yung sinasabi mo. Pronunciation nga lang ng salita, di mo pa maitama. Ayun. Magiging masama na yan. Yan kasi usually na nangyayari kapag may kausap sa Ekip sa ibang platform. So ngayon pala, about pag kinwestiyon yung competence mo, halimbawa, nag-explain ka pa tungkol sa evolution, di ka naman biologist. Ay, yan. Policy naman yun, yung pagka-question yan. Halimbawa naman, kung meron naman ng disclaimer. Alam niyo anong tawag doon? Hindi, alam niyo kung anong tawag doon. Ako alam ko doon. Courtier's reply. Sige. Courtier's reply. Meron pa. Meron pa. Sige. Sige, turuan mo ako. Appeal to accomplishment. Pwede yun. Yan, appeal to accomplishment. Paano ba yan, Ekips? Para malaman ng natin, mga viewers natin. Paano ba nangyayari yan? Appeal to accomplishment. Yung sinasabi niyan, bago mo kuyabangan ng ganyan,
patunayan mo muna na na ito ang tinapos mo, ganito, ganyan. Patunayan mo muna, gumawa ka muna ng makina bago mo ko biyabangan ng ganyan. Okay. Ayos yun halimbawa, ganito yung statement. O bago mo ko yabangan ng ganyan, tapusin mo muna ako bago ikaw ang tapusin ko. Ano ba yun? Appeal to accomplishment ba yun? Parehas namang may tinapos doon. Merong mga bagay na appeal to accomplishment. Halimbawa ito. Sinabi sa'yo na tawag ron. Kaya kong gumawa niyan. O sige nga, kung kaya mong gumawa niyan, di gumawa ka. Parang parang mali yata yung definition mo ng appeal to accomplishment mo. Kasi bigyan ko nga kayo ng halimbawa, diba? Kasi dito, bago mo ko yabangan yan, bago mo ko yabangan ng ganyan, patunayan mo muna na kaya mo rin yung isang bagay na yan. Yan yung pagkakaintindi mo, Dodi, na pamute muna. Ito yung standard definition. Appeal to accomplishment is a fallacy that occurs when someone uses their past achievements or successes to argue in favor of their current argument or position, rather than providing an evidence or logical reasoning. Example, marami na akong napanalo ng award for my business ventures, so dapat mag-invest ka sa akin. This fallacy relies on assuming past success guarantees future success, using prestige or credibility to influence opinion. Number 3, distracting the current argument's weaknesses. Yan. So, ibig sabihin, as a side note, yung appeal to accomplishment pala ay hindi ginagamit para dun sa kausap mo, kundi para patibayan lang yung claim mo kahit hindi naman siya nasa substantial. May sample ako niyan, host. Meron ako sample niyan. Sabihin mo nga kung appeal to accomplishment to. Halimbawa, ganito, no? Sige. Tsaka mo na ako questionin kapag professor ka na rin at ikaw ay merong degree sa ganitong kurso. Dahil ako, yung pinag-uusapan natin, ayan ang itinuturo ko, ayan ang aking degree. Appeal to accomplishment ba yan? Ayan, appeal to accomplishment yan. Kasi sabi dito, pag appeal to accomplishment, ginagamit mo to para pagtibayan yung claim mo, hindi para pamalian yung kausap mo. Yan. So, balik tayo dun sa... Halimbawa, talaga namang tawag dito, professor siya ng ganito, 'di ba? Halimbawa naman talagang totoo. Hindi ba pwedeng sinishare lang niya yung perspective niya bilang ayun naman ang kanyang subject? O appeal to accomplishment pa rin 'yan? Pwede naman 'yon kung hindi niya ginagamit yung accomplishment niya para makapag-influence ng opinion dun sa may argumento mismo. So, parang sa ad hominem lang din siya, 'di ba? Sabi nga natin, merong demarcation line kung kailan siya nagiging ad hominem tsaka kailan lang siya nagiging insulto. Meron, tama si September, merong konteksto kung saan siya nagiging fallacy at hindi. 'Di ba? So, ayun, balik tayo dun sa kanina. Ano ulit yung topic natin? Ad hominem. Meron pa ba kayong iba pang naiisip na scenario dyan? Medyo disagree ako dun sa sinabi ni kanina sa sinabi ng aking paboritong miyembro na si Vox Atheus. Sinabi niya, 'di ba, parang minsan valid yung ad hominem. Kapag ka nagagamit siya, minsan valid. Disagree kasi ako dun Never magiging valid yan kasi nga fallacious nga yan fallacious tactics nga yan kasi 'di ba ang ad hominem ay pag sinabi kasing fallacy, error in reasoning. Pagka meron ng fallacy yung statement mo, ginagawa niya ng invalid yung argument mo. So hindi pwede na maging maging valid siya. 'Di ba? Address natin yung tanong ni Jack. Yung courtier's reply daw. Yung courtier's reply, Jack, pinakamabisang niya, tsaka pinakamadaling example. Hindi ka dapat pakinggan o wala ka pang kapasidad o kredibilidad man lang para pakinggan kasi hindi ka pa nakarating sa sa absolute niyan o kaya naman wala kang background sa pinag-uusapan. Halimbawa, pinag-uusapan natin, Jack, carpentry, no? Ano bang pinakamatibay na kahoy para sa isang lamesa? Ayan ang topic, no? Ikaw naman wala ka namang kinalaman pa sa nagbigay ka ngayon ng na-research mo, 'di ba? Halimbawa. Ngayon,
courtier's reply, no? Ay, Jack, hindi ka naman karpintero. Kailan ka ba nag-focus sa carpentry? Wala kang alam dyan. Wala kang background dyan. Ayan ang courtier's reply. Hindi mo alam yung sinasabi mo na yan dahil unang-una, hindi ka naman karpintero. Tatay mo, hindi naman karpintero. Kahit nanay mo, hindi man lang nagkakarpintero. Pero, may may tunog ng martilyo, di ba? Parang ganun ba? Nakuha, Jack? Oo. Ayun, ganun siya ng courtier's reply. Yung dinidiscredit mo yung kausap dahil wala kang dyan, wala kang background dyan. Kaya wala kang boses o wala kang man lang karapatan magbigay ng opinion mo dyan. Ganun siya. Ayun. Salamat. Hindi ako maka-google na nasa kalsada pa. Kaya tinanong ko na. Natsambahan ba natin yung mamaya pagka nag-google mo, tingnan mo kung natsambahan natin. May trivia pa nga dito, sabi, pag courtier's reply, mix siya ng dalawang fallacy pa. Pinaghalo siya na ad hominem tsaka appeal to authority. Yan. Pasok pa rin sa ating topic. Syempre. Kasi yung courtier's reply, siya, kumbaga, kalagayan naman siya ng isang paraan ng ad hominem. Diba yung ad hominem, maraming klase. Aid ad hom ba pag sinabi kong magbabalik loob ka na? Hindi, kasi declarative siya, hindi naman, diba declarative, magbabalik loob ka na aid. Statement lang naman siya, hindi naman siya ad hom. Unless balat sibuyas ka na non-believer, na para bang allergic kang marinig yung salitang magbabalik loob, diba? Tsaka also, kung ang problema kasi eto, ewan ko kung napapansin nyo to, sa karamihan ng mga discussion, para bang kung ano yung belief nila, halimbawa anong belief ninyo, ano yung grupo ninyo, denomination nyo, parang ginagawa nating personality. 'Di ba? Pansinin niyo 'yan. 'Di ba? Nung nakaraan meron kayong ganong guest host. Yung hindi, real talk lang tayo. Parang ginawa niyang personality yung denomination niya, yung belief niya. Which is hindi kasi hindi kasi convincing yan sa kahit formal, kahit informal. Yung ginagawa mong personality mo, yung belief mo. Lahat tayo aminin natin, mga pare-pares lang naman tayong may kahinaan. Mga tao lang din naman tayo talaga. Parang hindi naman dahil believer ka, hindi rin dahil non-believer kami, ay mas superior na kami sa aspeto na parang superhuman kami kumpara sa inyo. Hindi ganun. Pero kung merong konteksto, halimbawa man, talagang ako, hindi naman ad hominem to, pero ako masasabi ko, sabihin nyo na lahat ng gusto nyo, pero lahat ng factual na pamamaraan at ebidensya, pumapabor talaga sa non-belief. Ayan, take ko yan, declarative statement yan. Na kahit ano pang gawin yung pilit, yung facts talagang papunta sa non-belief. Yung hindi hihilutin as is lang, hindi nyo hihilutin. Talagang pumapabor sa non-belief. So dahil nalaman na natin yung definition ng ad hominem attack tsaka yung mga types niya, paano siya nagagamit, kailan natin siya maispatan, paano natin malalaman, pwede nyo bang i-share, meron na ba kayong experience kung saan nakaranas kayo ng ad hom attack at ano yung pinaka tumatak sa utak nyo na salita na natanggap nyo? Sala rin yun si Doding. Doding, mag-sorry ka muna sa mga in-ad hom mo dito. Si Doding kasi pinaka dito, malakas mang ad hom. Wala. Talaga, ayaw mag-sorry, ayan 23 viewers, ayaw talaga mag-sorry, Muna host, baka meron kang yung pinakamasakit ba? Oo. Ako bilang si Round Table, wala pa naman akong natanggap na ad hom. Yung ikaw bilang hindi Round Table, oo. Pag-isipan ko. Pero ikaw, Dodi, anong pinakamasakit na ad hom na natanggap mo sa tinagal-tagal mo sa TikTok? Alpha male yan, Hindi ko tinitik ng personal yun.
Oo nga, Diba? pero ano yung pinaka tumatak sa'yo na nung narinig mo yun, naisip mo na, Marami malito na, marami na. Wala namang problema. Tsaka wala sa akin Pili problema. mo isa lang. Pili ka ng isa lang. Bobo. Bobo. Okay. Sino nagsabi sa'yo ng loading? Yung naaalala mo lang. Si Dian na doding na. Sa Maxi ugali niyan eh. Ay, mali si round table pala ako. Sino? Oh, syempre, parang ano rin, di ba? Parang maganda na parang, putik na yun, ng ad hominem pala yun kay Doding, di ba? Sino Doding yung pinakamasakit na nagsabi sa'yo nung ano? Ng bobo, yung ganun. Sino, kung naalala mo lang? Ayan, pag nasasaktan talaga na minsan nabibingi. Oo. Ikaw, Kiko, na mayroon ka ng experience sa ad hom attack? Na tumatak talaga sa isip mo na nakakairita naman to, ganyan. May nagsabi na atheist ka lang naman kasi hindi ka sumusunod sa mga rules eh. Nasaktan ka doon, bro. Masakit sa'yo yun. Hindi ko alam pero parang may siya, may sting. Mayroong kirot, no? Para bang pinapamukha na pagka ganito ka, wala ka ng rules na sinusunod. Si Pusa hindi naman na Hindi. Parang hindi na ang naano ko lang kay Kiko, parang ginawang derogatory yung word na atheist. 'Di ba? Parang ganun. Anong beses na? Para bang ginagawa kong excuse lang ang pagiging ganito. Yung mga viewers sa baba, baka naman kayo biktima kayo ng ad hom. Paki-comment yung sinabi sa inyong masakit tsaka sino nagsabi. Parang halimbawa, di kita mahal, X. Parang ganun. Pwede ba yung ganun, ad hom? Host? Hindi Pwede naman ba? yata yung ad hom. Ay, hindi ba pwede yun? Pero ito, isang panawagan sa 28 viewers natin. Kung sino man sa inyo ang mga biktima po ni Doding Daga, umakyat na po kayo dito at ilabas niyo po yung saloobin niyo sa mga sinabi po na ad hom ni Dodi sa inyo. Ayan po. Ayan. Bibigyan po namin kayo ng Sorry. Si Doding naman nagbago na. Alam na niya yung disagreement of hierarchy of disagreement. Kaya makakapagpatawad na siya. Ayan. Pero tawag dito, Doding tawag dito. At least 'di ba? Mas maganda na ngayon makipag-usap ng 'di ba? Yung maayos ba? Eto, merong biktima si Dodi sa baba. Gustong umakyat. Si 081. 081. Ano 081, akyat ka. Sige, go. Baba ako. Ako na lang bababa. Akyat ka, 081. Ikaw ba ay biktima ni Dodi? 081. Sige, sandali lamang. Pakitin po natin. Unang didinggin po natin ang kaso ni 081. Sa salang ad hom, ang defendant po natin ay si Doding Daga. Ang plaintiff natin ay si 081. 081, ano ang kaso ni Doding Daga sa'yo? Ay, wala si 081. Kunwari po. Mahina man. Ito, ad hom. Ito po ay sample ng ad hom. Invalid yung sasabihin ni 081, wala nga siyang pambayad ng internet eh. Tapos papakinggan natin. Ayan, sample po yan ng ad hom. Hala, bakit si Duding inuusig lahat? Kaya ba magsalita ni Duding? Kaya ba today, 081? O magre-record ka lang? Parang di ata kaya? Meron pa akong yung mimicking. Ano yun, pusa? Yung mimicking, kunwari, minimimic mo yung sinabi nung kung saan siya nagkamali. Or mga sounds or mali. Sample. Paano ba to? Yung nautal-utal, mga ganon.
Tapos gagayahin mo. Parang may pinaparinggan ka ata. Wala naman. Sabi mo na lang pangalanan. Hindi natin Ito, igagawa. kung wala na pong aakyat na biktima ni Doding, ito po ang susunod kong panawagan. Sa mga biktima po ni You Will Die, umakyat na po kayo dito. Sabihin nyo po yung pinakamalalang ad-hom na natanggap nyo po kay You Will Die. Hindi ko nga ano yan. Hindi ko nga ginagawa yan. Tahasan po ang kasinungalingan. Pwede na po kayong umakyat. Ayun yung kanina sa live mo. Ayun, si Ini. Umira si Cliff, pangalan nun? Clint, ayun, Clint pala. Ayun. Wala, hindi ko alam yung Hindi ako gumagamit ng ad hominem na yan. Lang ako, argument lang tayo. Alam niyo ba na merong style of argument na pinropose si Schopenhauer na gumagamit ng ad hominem? Tinawag niya yun na eristic dialectics. Yan. Paliwanag mo nga, Id, kung ano yung eristic dialectics. Ay, sa madaling sabi, yung eristic dialectics kasi, hindi naman tungkol sa kung ano yung factual, no? Hindi naman ang aim nun, para malaman natin kung ano yung tama sa mali, di ba? Ang pinapropose niya, kung ano yung magtutunog tama. Sino yung mas mukhang dominante at magaling magsalita. Ayun ang heuristic. Ayun yung approach ng heuristic dialectics. Tunog tama kahit na wala ka naman talagang case, 'di ba? Ayun, ganoon lang siya kasi Yan sa mga politicians sana You Will Die. Correct, 'di ba? Magtunog tama, 'di ba? So it is kumbaga kapag dialectics kasi papunta na sa rhetorics yan na para bang yung rhetorics naman kasi na para sa mga hindi familiar yung estilo ng pagkukumbinse, ng pagpupursige. Ganon. Sa English, mas madaling sabihin, art of persuasion. Ganon siya. Yun ang rhetorics. Ngayon sa rhetorics, meron namang ibang mga parte pa yan para maisagawa mo yung rhetorics na binabalanse kasi yung mga elemento niyan. Para masabi natin, mahusay ang kanyang rhetorics. Sabihin, balanse yung mga elements ng rhetorics. Pero yung heuristic dialectics na sinasabi ni host, hindi ang aim para malaman natin yung factual o yung truth, kundi patunugin lang, manalo lang sa sa discussion o sa argument. Ganun lang siya kasimple. Diba natin, may tanong ako, di ba kayo kayo? Sige yung lang. argument ng Prisop. Alin? Yung argument ng Prisop. Ang argument ng Prisop naman, paanong naging ad hominem? Or heuristic dialectics yung yung approach? Hindi. Ang kasi tawag dito, Kiko, tapatin na kita, yung approach ng Prisop, talaga yan? Shifting the burden of proof talaga yan. Yun talaga ang dyan. Kaya halimbawa, kung ikaw, nasampulan ka ng ganong Prisop, nagpadala ka kasi sa burden. Oo. Ganun yan. Pero ngayon, alam ko na kung paano, di ko kasi, kabisado na may mga tao palang ganun. Ka-dishonest ba yung thinking mo na equally honest mo na yung kausap mo? Marami dito niyan. Oo. Lalo na sa ganitong mga platform. Sa totoong buhay nga meron 'yan, 'di ba? Minsan kahit sabihin mo yung mga edukado, manood ka lang ng mga discourses, halimbawa mga presidential debate, mga ganon, o kaya kahit yung mga normal na lang, academic debates, makikita mo yung dishonesty pa rin. So maraming elemento ng paggamit ng isa sa mga dishonesty na yan yung ad hominem na yan, kasi sabi nga ni Vox kanina, imbis na yung relevance ng topic ang pinag-uusapan na yung personal ng tao, 'di ba? So, imbis na atakihin yung argument mo, ang pagkatao mo inaatake, parang hindi ba yun masabi natin na
So ano natin, demonstrate natin, Kiko, para mas maintindihan mo tsaka nang maintindihan din ng iba. Lahat ng gagawin ko puro ad hominem. Yan. Sige, try natin, Kiko. Mag-open ka ng magdi-discourse tayo. Sige. Sige, game. Ano ba yung last na pinag-usapan natin? Hindi, ngayon na kahit random. Ganito, Kiko. Ilatag mo yung argument mo against tag. Wala akong argument against tag. Ano lang, dapat muna meron kaming ma-establish namin yung common ground. Ayan, Kiko. Ito example po ito ng ad hominem. O, kita nyo na si Kiko. Umaamin siya, wala daw siyang argument sa tag. Bakit kaya? Kasi wala siyang final authority. Ayan ang napapala mo pag ikaw wala kang God. Pagka wala kang God sa worldview mo, ayan ang mapapala mo, absurdity. Kita mo hanggang ngayon wala kang argument para sa tag. Ayan ang problema sa inyong mga non-believer. Wala kasi kayong final authority. O kaya kahit dissenting argument, wala ka. Ayan, example ng ad hominem. So pwede pasok din ng presup. Hindi. Yung presup itself, yung methodology ng presup, hindi naman ad hominem yun. Pero the way I presented na, kita mo na, dahil non-believer ka, wala kang final authority. Kita mo, kahit matinong argument man lang o counter argument para sa tag, wala ka. At hindi na ako umaasa na magkakaroon ka kasi nga non-believer ka. Ayun. Ayan, pagka ganon, mapapaisip ka talaga. Pagka parang pero madidistract ka. Madidistract ka sa argument. And isa pa yan, ang main aim kasi ng ad hominem, bukod sa wala nang masabi yung nag-a-ad hom, gumagamit niyan, is ma-steer yung emotion nung kausap niya. Alam naman natin magkakonekta yan, no? Kapag nagiging emotional, nawawala na minsan sa rationality. Nawawala sa focus. Oo. Kaya dapat lang, kalmado lang pagka Kasi isa pang nito, no? Ito, madalas ko nang nakikita to sa mga sa mga shared post, mga ganun. Sabi doon, kapag alam mo yung yung galawan, kalmado ka lang. 'Di ba? Halimbawa, kahit anong larangan, no. Sabihin natin sa pagluluto, halimbawa ng baked macaroni, ay kahit hindi ka kakabahan na magluto ng baked macaroni kasi nga alam mo gawin yung pagluluto ng baked macaroni, kalmado ka. Wala kang elemento ng taranta, 'di ba? So dapat kung tayo man nasa engagement na ng discussion, dapat kalmado lang. Kasi sumasalamin sa mo yun sa mental state mo at the present, 'di ba, na bakit ka kakabahan kung alam mo naman, 'di ba? May tanong ako sa iyo, Ed. May tanong ako sa inyo. Wag mahirap Oo. 'Di ba especially if you are having discussion with TS, right? They're using the Bible, or they're using phrases from the Bible that says, "Wag makipag-usap sa mga mangmang," especially those people na mga atheists. Ano ba 'yun? Ad hominem ba 'yun or hindi? Ad hominem 'yun dahil hindi naman dahil nakasulat sa kung dapat ay na yung maging basis mo ng communication, 'di ba? 'Di ba? Dahil nakasulat lang dun, dahil ang criterion o ang pinapakilala na karakteristik kapag ka non-believer, mangmang, bobo, fool, 'di ba? Dahil lang doon, ay na yung grounds mo, 'di ba? Oo, yun yung groundings kasi nila mismo. Pag pag theista ka, ibig sabihin wala kang alam sa katotohanan at hindi daw sila dapat daw hindi ka makipag-usap sa mga mangmang. Technically, hindi naman kaso lalayo na to. Parang na to, hermeneutics na to. Pero wala namang
na pagka mangmang hindi mo na dapat kausapin yung mangmang. Actually, ano pa nga yun eh. Binibigyan pa nga ng engagement yan eh. Alam mo kung ano paano yan, don't dare me. Paano? Sabi kasi, sasagutin mo yung mangmang according dun sa kamangmangan niya or sa foolishness niya. Kumbaga, yung standard ng pagsagot mo, according dun sa foolishness niya. So, ibig sabihin, the moment na sumagot ka, you are engaging. Tama? Yes. Kasi sumagot ka eh. So ang ano pa nga niyan, pinasasagot pa nga yung believer. Hindi naman sinabi, wag mong kausapin, mangmang yan. Hindi ganun. I see. Hindi lang kasi alam kanina ni Clint yun eh. Hindi niya alam kasi yung ganun. Kaya hindi siya makalusot kanina eh. Sino si Clint? Ito tanong ko, you will die. Ay, sige. Anong magandang atake pagka ina-ad home tayo? Maganda ba na iparealize sa kanya na ina-ad home o enough na yung sabing ad hominem yan? Kasi ito yung common na ginagawa. Ayun, sinasabihan mo lang ng ad hominem tapos di mo in-explain paano siya nag-ad hominem. Well, unang-una, no, kung ikaw yung nag-call out, maganda yan lalo na kung formal setting. Kalimbawa, ako yung nag-call out na, teka lang bro, Kiko, ad hominem na yan. Ina-ad home mo na ako. Balik tayo sa topic. Ganun lang kasimple, no? Kasi, the moment na nag-ad home ka na, ibig sabihin nun, you're deviating dun sa topic. So, bilang as a responsible, part ng discussion, balik tayo sa topic. 'Di ba? Ayun kasi yung pinaka, reasonable na gagawin natin. Bumalik tayo sa topic. Kaysa ang pagtuunan mo ng pansin or ako or ng audience yung ad hominem mo sa akin, 'di ba? So ganun lang siya, isang magandang pag-call out 'yan. Bumalik tayo sa topic kasi yung ad hominem nga, it is a matter of being relevant or irrelevant dun sa topic. Na ang resulta personal. Parang naging indicator na rin 'yon na desperado na kalaban mo, ina-ad home ka na eh. 'Di ba? Oo, tsaka rin siya, kumbaga indicator din siya na walang dala. Walang argumento yung walang dala or walang baon. Diba? Desperado na. 'Di ba? Ibig sabihin walang baon, walang argument, walang latag. 'Di ba? Siguro ang healthy, hindi ko naman sinasabi na or in-encourage kayo na gumamit kayo ng ad hominem, pero kung sakali mang nasa personality niya yan talaga, kasi meron tayong kanya-kanyang personality, di ba? Ngayon, sa pag-present mo ng case mo, kung hindi mo man maiiwan yan, gawin mo siyang proportional. Diba? Ganun, ayun lang siguro ko dyan, para maging manageable kapag ikaw ay nagpe-present ng case mo. Gawin mong yung nakakontrol ba? Merong proportion yung ad hominem. Hindi purong ad hominem lang, isang buong 10 minutes ad hominem lang. Diba? Yan kasi meron kasi nangyari sa akin yan eh. Dati. 15 minutes ang putik na yan. Yung kalahati ng niya eh. Oras niya puro ad hominem lang. Ganun. Nasanay ka na rin na mag-ad home. Parang ganun. So, ang lang yan, parang kung part ng personality mo na mag-expose ng mamersonal, parang ganun. Mo lang, gawin mong proportional, pero balance. Oo, iba-balance mo lang. Pero kasi kung magiging ka naman dyan, aasahan mo yung ad hominem kung mawala kang latag. Fallacy nga siya, di ba? Fallacious argumentative tactic kasi siya. Meron na ba kayong like, di ba nanonood kayo ng mga debates din internationally? Meron na ba kayong mga paborito nyo sila na debatista tapos nahuli nyo sila na nag-ad home attack? Ganun. Or ano yung mga ad home attack na? They always do that. Ang pinaka gusto kong in debatista or si Destiny. If you're familiar with him, he's really like... Kailan namin siya sa YouTube. Oo, si Destiny.
At saka yung isa, yung nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Pero he's really like very intellectual. I don't know, but just I do really like the way how he handle his debate. But most likely, yes, they're so aggressive. They're so aggressive with their premises, with their like arguments and everything like that. Yeah. But like a lot of people don't really like call them out. It's just like a discussions and they were like having a heated discussions, but some of them gonna call them out, but usually they don't. Yes. Okay. Kayo, Kiko, meron ba kayong sagot dun sa tanong ni host? Wala akong favorite na. Ikaw, Pusa. Ako ba Pusa, nahuhuli mo ba ako nag-ad hominem pagka mga formal? Ay, palagi. Siyempre, kahit hindi formal. Ang tanong lang formal eh. Formal lang yung tanong ko eh. Ako tanungin mo. Bakit sa akin? Ikaw host na, nahuhuli mo ba ako ng mga ad hominem sa mga formal? Oo. Sample, sige. Baka naman oo ka lang ng oo eh. Sample. Formal, informal, daily life, huling-huli po. Hindi ko na lang bibigay yung sample at baka masiraan ka pa ng reputasyon dito. Pero, take it from me. Pangalawang panawagan sa mga biktima po ni You Will Die. Pwede kayong umakyat dito. Total ad hominem po ang ating topic. Akyat na po, confront nyo po siya. Yan lang masasabi ko. Ad hominem ba yun yung example, nakikipag-usap ka sa mga theista tapos tinatawag nila na ano ba yun? Nakalimutan ko yung tuloy yung tanong ko. Tinatawag nila na hindi ka naman naniniwala sa sa ganito, ganyan. So, pasok ba yun doon sa circumstantial or sa sa you also tukoki? Parang hindi naman kasi talaga namang hindi ka naniniwala, di ba? Pwedeng sa tukoki yun. Di ba? Parang yung talaga sinasabi namang hindi ka naniniwala, di ba? Hindi ka naniniwala tapos nagsiselebrate ka ng Christmas. Pwedeng ganun. Hindi siya tukoki. Yung na yun, non sequitur yun. Hindi siya tukoki. Yung tukoki kasi parang ganito, no? Hindi parang. Ito talaga, Kiko. Sasabihan mo ko, Kikong nag-ad hominem, ikaw nga yung promotor niyan dito. Ikaw din naman nag-ad hominem ka. Lakas na loob mo, sisitahin mo ko sa ad hominem. Ikaw nga ang dito. Naunguna sa lahat na nag-ad hominem. Ayun ang toko, okay. Ikaw din naman, di ba? So, you too. You also, you too. Ayan, parang look who's talking, di ba? Parang sa lakas ng loob mo magsabi, pangit ako eh. Look who's talking. Parang ganun, di ba? Hello, Mami Jen. Good evening. Iba yung pagkaintindi ko sa tukoki. Anong pagkaintindi mo, Kiko? Yung bang ina-accuse ka, yung mga atheist ng hypocrisy. Example, yung nga, sinasabihan kang hindi ka naman naniniwala na may Diyos pero nakikiselebrate ka ng Christmas. Nakikiano ka, tumatanggap ka ng mga Christmas bonuses. Hindi siya to okay kasi nga parang dapat ang magiging to okay siya kung parehas lang naman tayong non-believer pero ikaw tumatanggap ka ng parehas lang naman tayong non-believer. Ayun ang to okay. Tama? Nakuha ba? Nakuha. Akong parehas non-believer tapos sasabihin ko, no, bakit ka nakikinabang o ba't ka nakikiselebrate? Parehas tayong non-believer. Diba? Oy, SP, nami-miss ka na raw ni Mami Jen. Hello, Ate Jen.
Walang ka-energy. Ay, syempre. Sige lang, continue lang sa discussion. Ano po sa yung mga memorable na ad hominem ko? Nasabi mo nag-ad hominem kasi ako eh. Yung inability to communicate nung kalaban mo, minsan nagagamit mo yun eh. Inability to argue, mga ganyan. Syempre, kumbaga, expected natin, argumentation yun, tapos, ad hom ba yun? Pagka ganun? Sa tingin ko, parang pag may point, meron siyang point na hindi niya ma-communicate, pero may point, ayun, nire-redirect mo dun sa kung paano niya i-deliver yung point. Sample, yung mabilis na sample lang para matanggap ko. Like, yung mimicry, yung pag nag-stutter, yung mga ganon. Oo. Ay, parang sayo ko ata yun yun, di ba? Tama ba? Idol pa nga. Oo. Si Pusa kasi minsan pagka parang ganun siya minsan eh. Pag hindi niya ma-communicate yung niya, siya. I-O-O. Adom yan. Basahin ko lang yung Biblia ko. Wait lang. Wait lang guys, sorry. Wait lang, brownout dito. I think I have to go. Naka-mobile data na lang kayo and malapit na siya malowbat. Beauty Carry ba na ikaw yung mag-live ng RT account? Sorry, pasensya na. Sure. Ingat. So what do you think about ad hominem? Do you have some input? Wala naman, pero I think ad hominem is pretty self-explanatory naman. For other people who's not aware what ad hominem is, it's basically attacking the character. And earlier today, dun sa live natin, Indominus provided other descriptions or certain instances then kung how ad hominem would present itself in an argument. So, but basically the premise is pag a person is already attacked, when a debater is attacking the person, not the argument, and that's considered as ad hominem na, and that's a fallacious argumentation. Ayan. Yeah, that was so good. Like, have you ever experienced someone doing that to you? How did you feel, and what was your response? Siguro in a formal discussion or formal debate kasi, yung mga ganyan, there would be other people who would try to sly and try to put it within the argumentation na parang hindi mapapansin, parang ganun. Pero most of the time, pag ikaw naman yung sasagot, ang lagi ko na lang sinasagot is try to divert back the topic, divert the discussion within the actual topic. Kasi kapag maglalaban ka dun, hindi naman nakakatulong yun. So at the end of the day, it's much better since it's a formal debate, it's much better to just bring the discussion back to the actual debate topic. Yan. Ikaw ba, Beauty, have you ever had experiences? Yes, I've had a lot of experience. Yes, of course, I have a lot of experience. But I don't usually do that. Like, that's the thing that I don't do. Yeah, I don't know. I'm not really like other people. Maybe other people can notice it, but like for me, that's the thing that I most avoid, attacking the person. So it's always like I'm always like very what's that? I'm always like very ano yung tawag dun? Binabantayan ko talaga yung sarili ko not to say something about the person. But in case when we were like having a very heated argument, and especially other people also like calling me out, something like calling me names and this and that, sometimes I do
retaliate, or I like tend to like also call them out, do that to them. But the thing is, whenever I have like a heated discussions, I do really try to avoid. Yes. Yeah, hindi ako gumagante, mabait po ako. Ayan, pag gusto ko lamang pong i-note yung sinabi ni Chili Mansi. Sabi niya, pag nasa bahay ka lang, you're at home. Sobrang bento sa akin. Gusto ko yan, Chili Mansi. Nakuha mo yung ano ka, yung kiliti mo dyan. Hala! Chili Mansi, nakuha mo na yung clip in DL. Ayan, i-request natin si September na umakyat. And September, come up. Ayan. May mga guest pala dito tayo, si Kiko. Magandang gabi, Kiko. Magandang gabi, Saling Pusa. Ayan po. Sisimulan po natin kay Saling Pusa. Given na ikaw ang madalas na timer, minsan ba tinatamaan ka ng mga ad-home? Ad-home sa Comsec. Ay, tinatamaan ka? Bakit? Hindi, kapag Comsec, time, kinocall out yung time. Bias time. Bias time. Mga ganun. I understand. Ay, hello, Jack. Hello, everyone. So, kayo, anong palagay nyo? This is an open-ended question. Do you have any, this is for everyone rather. Do you have any experiences on ad hominems, and how do you deal with those certain scenarios? Ay, SPO, grabe si September. Ay, hindi. Yung sa Comsec yan, madalas. Nasa Kasi Comsec mo nga sinabi. Ba't di na lang dito sa taas? Napakasama naman. Kasama mo lang nga sa live. Hala. Ayan. Pero, going back to the question, how do you deal with these certain scenarios? Kasi most of the time, we don't necessarily expect these matters, no? Ang tatanungin mo, dalawa lang. Kapag ka matalino yung kausap ko, kapag ka medyo matalino, papaunawa ko na nag-ad hominem siya. Pero kung yung kabaliktaran naman, wala, dead ma lang. Kasi kahit anong gawin mong explanation, di naman nakukuha. So I stick with the argument. Well, that's a good thing. That's a good thing, Kiko. That's a good thing to know. Are you that kind of person, like, especially if someone's doing like ad hominem to you, do you tend to retaliate with them? Or you just like let them be? Yes, like personal attack. Yes, determined fate. Yun nga, pagka alam ko na matalino naman yung kausap ko, pinaparealize ko sa kanya na nag-ad hominem siya. Hello? Pero kung yung hindi naman talaga marunong umunawa, wala, dead ma lang, tsaka dinadirect kong usapan doon sa argument. Thank you so much. Hello, determined fate. Yes, we're talking about ad hominem right now. Do you have some input with the topic? Yeah, so to answer the last question, you said, like, if I'm in a debate with someone and they do an ad hominem attack on me, I kind of just call them out on it so that they can feel stupid because it's like, in my opinion, you like lost the debate if you're just gonna attack my character instead of what I'm saying. Yeah, exactly. Have you experienced something like that? Yeah, like me and my sister have gotten into a couple debates about religion, and she would say something about me, like she would say something about me being LGBTQ or something, or my feelings being hurt, and it's just like that had nothing to do with what I said. And she also does it to other people too, so it's just like it makes you sound very uneducated. Are you older than her? No, she's way older than me. Me and my siblings have a huge age gap.
I see. So you have the better understanding to the situation, so you gonna adjust yourself. You don't need to prove yourself. Sorry, what? I couldn't hear. Could you clarify your question? 081? No comment. What do you mean? Okay. I see. But yeah, my sister, she has a PhD too, and it's just like it makes you sound uneducated if you're just gonna attack what I'm saying. Yeah, exactly, right? But what you think about this? What do you think? I have a question for you though. Like, is there are there any situation where ad hom argument can be considered constructive or even necessary? I don't know. That's nothing I never thought about. I feel like if like someone were to consider it to be necessary in some predicaments, then it should be the last resort. Come again? 081? I'm just reading the comments. I'm so sorry. Okay, I see. Yeah, it should be like the last resort, right? Like even though if you have like a heated argument with someone, like doing that, it's very like a low blow. Like instead of focusing to the argument, because like you don't have any like sounds argument anymore, then you're attacking the person. Yeah, I feel like most of the time it wouldn't be necessary, or like even like I feel like it wouldn't even be relevant to the topic. So determine if you have the point. You don't need to argue. I mean, you don't need to argue to that person if you have the right point, because it's a waste of time. It's a waste of time. If you think, do you understand me? I'm so sorry. I'm not fluent in English. I hope you understand what I'm saying. yeah, I get what you're saying. Like, it's no point if you're correct and then they like insult you or something. There's no point of even continuing the conversation because I don't give a fuck about them. I mean, I know I can speak English because it's the only way they can speak, they can read, they can understand. I just adjusting myself. So why would I gonna insult? I'm not. It's not my native language. So why would I? Yeah. How old are you? Where are you from? I'm 20 and and I'm from. He's 20. I'm from United States. Yeah, the United States. Oh, thank you so much for coming up here. This is ATS platform in the Philippines. Oh, you guys are in the Philippines. What state you are? This is what state you are in USA? I'm in Michigan. Michigan State. Oh, it's like a really nice state. It's like a Michigan college, something like universities. Yeah, It's a better education. I mean, saan yung Harvard? Where's the Harvard in US? Where's the what? Where's the Harvard? Harvard University. Harvard? Yeah. I ain't gonna lie, I'm gonna have to look that up. But I think it's California, Massachusetts. Massachusetts. Okay. Yeah, it's in Massachusetts, Harvard. So you are registered to vote. So who's you're gonna be
candidate for and who's you gonna vote for Who am I gonna being a vote for? president? Like, Um, now, yeah. I don't know. I might vote like independent or like like the third party option. I might do that instead of voting for Kamala or Trump. Is Biden gonna run for another term, something like that? Hindi ko alam. Host, I think we're moving too far from the topic already. Yeah. Sorry. Yeah, we are. Yeah. I'm so sorry. It's okay. Do you determine if you encounter something like that, do you have like any suggestions or like effective communicative way to approach that kind of like situation? Well, for me, I feel like understanding that when people insult you, it's usually just a projection of who they are as an individual. So just try not to take it personally. Also, don't respond back with the same energy, because that just means that you're giving them your energy, which is never good. Also, kill them with kindness. They're gonna their whole route of thinking is gonna change, because they're not gonna expect you to to respond to them in a nice way. They're gonna expect you to basically insult them back. I agree with you with that, but do you really think that are you having a hard time doing that, or is it very challenging to do that? When I feel like there are times where it is more challenging. That I practice stoicism and meditation and stuff. That really helps, because basically stoicism teaches to basically, if someone attacks you or says something you don't like, or you get into a situation that causes you to possibly respond emotionally, just take a minute, pause, let the rush of adrenaline hit, and reflect on the situation, and just respond rationally. So how about saratical ad hominem? It's just sarcasm or satire ad hominem. Do you satire ad hominem? Do you still consider philosophical fallacy, or it's just not the same thing? Wait, what is it? What is it called? Satirical. Oh, Satirical. Yeah. Oh, kind of attacking you, but as a joke, or something like that. Yeah, like a whimsical thing, whimsical way. I feel like it depends on. I feel like it depends on the person. Some people are cool with it, but then other people are you're doing too much. Yeah, I agree. You should draw the line, right? Yeah, I feel like there should be boundaries in that. And sometimes people they say it's a joke, but then there's some truth in it. So I feel like it depends. I agree. Are you a lesbian, or are you a bisexual thing? Wow. Questions that will be. It's okay not to answer that. No, I'm. That's a bold just question. really curious. That's just a bold question coming from 081. That's personal. I'm just asking. I'm so sorry. Yeah, he's just curious about things. So just he's just like a child. She's gonna answer. You disclose that. You disclose that thing. Okay, Obi, I'm sorry. stick to the topic. Stick to the topic. Yeah. I mean, I don't mind answering. I'm bisexual, but I like men more, if that makes sense. Okay. Thank you so much for your asking. For your answering.
Sagot, wag kang magwala, Obi. Uh-huh. So how about anyone? Like, what do you think about satirical ad hominem? What I do you think think it about? depends on the context. If you're just talking or having a friendly chat and someone's gonna say a satirical or sarcasm with you, then I don't think that you can call that out. Uh-huh. Oh, that's so good. How about you, Kiko? What do you think about satirical ad hominem? Can you give an example? Yeah, for example, do you think like I'm just gonna call you like, oh, you're so bright, you're so intelligent, you're so clever, but then I know that you're not, and I know that I'm just joking. I know that you're giving your premise, and then after you give your premises, I will just gonna say, oh, your premise is so clever, but like behind that, it's not really. So how are you gonna address that kind of like, you know? I don't know. I don't know because I wouldn't even think that they might be thinking that way. I don't think it's being honest in the first place. Mm-hmm. Yeah, I agree with you with that. So this is question. This question is for everyone. How can we determine the line between satire and genuine attack when it comes to ad hominem arguments? Let's start with Kika. What do you think? Come again? How can we determine the line between the satire and the genuine attack when it comes to ad hominem arguments? Minds of the blessed joined. I really have no idea because What would be the indicator? What do you think the indicator between the satire and the genuine attack? It depends on what the joke is. It depends of the. yeah, I agree. It depends on the context. Yeah, because if you're joking about like someone's insecurities or like something that happened to them, yeah, like something that happened to them in the past that's more personal. I feel like that's how you would indicate whether or not it's satirical or like a genuine attack. Can I open up a topic, Beauty? Sarang. Hello. Can I open up a topic? Hello? Yes, Yeah. Open mo na. I mean, open it. Okay. This is about when a theist engaged in argument with an atheist. You can call this out if a theist will say that you cannot be trusted because you're more. Wait lang. So sleepy. I want to go to US. I want to fight speed. Wait, one. Let's just like stick to the topic. Okay. So, what do you think, guys? Saan talaga ito si Obi? Do you think like there is like? Do you think sarcasm, like sarcasm or mimicry, like that? Do you consider that as an ad hominem? Yeah, it is, but sometimes I think it's too childish. Mm-hmm. Yes, determine. Ad hominem is another term of bullying, right? Bullying is like insulting someone. It's not something like that. It's attacking the person instead of the argument. Yeah. That's being childish.
from my point of view. Like, Ad hominem is a type of fallacy po, which you will prioritize attacking the person. Yeah, exactly the definition that the other person gave you po. ikaw ba The yun? person Ikaw ba of yun? the argument. Is that you, Gabby? Gabby, is that you? No, I am not. I am Inday Shara po. She's a different No, it's person. you, Gabby. Kamukha mo yung voice. Can I continue what Her I'm voice saying? is very Go ahead, similar. September. Go ahead. Go ahead, September. When a theist engage in an argument with an atheist, they often say this, that you cannot be trusted when it comes to your morality because you don't believe in God. That's actually a dominant. And also, if there's also, you are ignorant and foolish because you reject something as obvious as God existence. That's ad hominem. And most of all, most theists use this. You only reject God because you don't want to live with moral constraints. That's ad hominem. And if ever some theists will tell you that, you have to call it out as ad hominem because they don't value your argument anymore. They're just using those things to attack you personally. I see. Yes, and Shara, do you have some input? I was just backing up what she said. I mean, I just showed my agreement. Okay. I'm sorry. How about you, Dizzy? Do you agree with September? Hindi ko po masyado narinig yung sinabi niya. Pasensya. Okay. Hi, DC. As she said, like, so for example, if the theist talking to the atheist, right? They were calling them out like, you're such like an educated person, or you're just like, you don't understand us because you don't believe in God or something like that. Yeah, you're so stupid because you don't believe in God, and you're not thinking logically because you don't believe in God or something like that. Do you consider that as like ad hominem? Yes. Kasi pertain siya dun sa mismong sa mismong person. In the English way, bro. Because they are foreigners. May foreigner dito. Speak in English to be more inclusive. Hey! Wala na siya. Okay, thank you. Go ahead, guys. Wala na. Hindi ako masyado marunong mag-English eh. DC, go ahead. I'm just gonna share an experience about ad hominem attacks because, I mean, as a person who has a lot of not so common common life as in general na talaga, people usually prioritize to point out that I'm fat, that I have double chin, and instead of actually attacking the argument that I have or countering it. So ad hominem is really frequent but masked by a real talk daw. Na parang, yeah, because you're an atheist, that's why you're like that. You're stupid. And hindi yun daw ad hominem, like a personal attack. Nagre-real talk lang daw yun. Pero nakakalimutan ng mga tao that the conversation is about the topic that they are arguing about, not like the person itself. So ang hirap sa argumentation kung imamask ng mga tao yung ad hominem with real talk lang. So, yun ang isa sa kailangan nyong i-distinguish, I guess, when it comes to knowing the difference between personal attacks or ad hominem and yung bullying, and basta, it's like, it's the same actually, but in a sense na ad hominem is during a argument. Yun. Thank you so much. I agree with you with that. Okay, continue, Dizzy. Ay, hindi ko masyado marunong mag-English. Pasensya na po. Go ahead. Sorry din, pre. Kanina kasi may, foreigner. You can go ahead. Oo, yun kasi, dun sa may argument kasi,
pag sa discussion, you must address yung pinaka-argument, and other than that, no, halimbawa nagpo-pertain ka na doon sa ibang bagay aside from the argument, ano na yun, mako-consider ko na siya na fallacy, or it could be ad hominem or other fallacies, kasi ganun siya, no, yung argument yung mismo dapat tirahin and hindi yung iba pang bagay. So kung sa may person siya naka-address mismo or dun sa characteristic ng person, kung wala naman dun sa mismong argument na yun, ad hominem na siya. And kung sa ibang bagay naman siya magiging red herring, magiging fallacy talaga siya kung hindi ka lang dun sa mismong argument. So ganun siya. I agree with you with that also. Thank you so much, guys. We're gonna wrap up already because it's already 8:55 now. This is the moment where I'm gonna ask you if you have if you wanted to, because this is gonna be a nightly discussion. So we're gonna ask you if you have some topic that you wanted to discuss or to talk about, so you can actually message us or share it with us tonight. So how about you, DC? Do you have any topic that you wanted to discuss or to talk about? Because we're gonna actually maybe we can choose it and talk about it tomorrow. Do you have anything in Shara? Oh, I don't know if round table talks about this, but the negative side of capitalism. Are you guys familiar with it? Yeah, that's yes. Yeah. That would be we're gonna talk about that because right now we're still focusing on we're just focusing on atheism and theism, but eventually once a week we're gonna tackle social issues and something like that. So do not worry, I will gonna write it down so that maybe someday we can talk about that. That's a good thing. Ate Beauty, how about agnosticism being comfortable? Yeah, that's a good. Is that ano ba? Yeah, thank you so much. Yeah, that's a nice idea. Okay, I can write it down for you, and let me talk to my colleagues here so that we can discuss it. And if we're gonna especially if we're gonna pick your topic, we wanted you to come up. We wanted really you to come up, and we wanted you to share your input or share your ideas to the world so that everybody could hear what you're gonna say. Is that okay with you, guys? Yes, Ate. Yes, thank you so much. That's so nice. That's so nice. Yes, sure. I will write it down. Okay. How about in the comment sections? Do you have anything to talk about? Just write it down. Yes. Thank you so much, guys, for coming up, for joining us here in the round table. And I hope you've learned something about what is ad hominem and why shouldn't we use ad hominem in a discussion or in a certain even just informal discussions or debate. I hope we can learn a lot about we can learn a lot about fallacies and everything like that. Yes. Dapat panel si Doding. Yeah, actually Doding was here earlier. We did talk to him. Yes, we did talk to him. Yeah, and he did he had a lot of input when it comes to addressing ad hominem and such thing. Ate Beauty, I have a final lang po. Sure, go ahead. If you remember, Ate Beauty, we had
not so nice interaction before because of ad hominem. Because I use the word BOBO, oh my god, STUPID. Yeah. So recently I've been holding myself accountable for actually, I've been holding myself accountable for actually, I mean, what is the purpose of having discussion? It is to have a good and progressive sharing of knowledge about certain topics. And if we alienize, this is actually, I mean, I'm gonna credit this to my friend, alienizing people because they have like a different, or maybe out of lack of knowledge, and might appear like they are like that, ganon. Pero like, to be honest, I just realized na instead of doing it, there are much more nicer and much more healthier ways to actually address yung sa ganon, without doing ad hominem attacks or personal attacks to people, because number one, we don't know each other personally. We only know a little bit of I guess shallow informations about each other, but we don't know each other personally to call them and label them something. So yeah, I mean, if ever there are people that I called BOB or the S word before, I just want to apologize, and I've been holding myself accountable to my actions. So Yes, thank you nice so of much. you. It's okay. It's okay. Yeah. Thank you so much for like realizing it also. That's a good thing. That's a good thing. I'm really proud of you. Yeah. Thanks. So proud of you. Well, anyway, guys, thank you so much. We're gonna wrap it out. And I hope you're gonna also join us tomorrow, and we're gonna have like also like fruitful discussions again tomorrow. And thank you so much again for coming up, and good night and goodbye. Thank you. Bye bye, guys. Thank you so much.